Hello mga katsane, ayan, welcome back sa ating part 2 ng pag-aayos ng Brother Printer DCPT 700W. So, ang nangyari doon sa part 1 is print unable 50. Pinalitan natin ng gear dito sa may left side, left upper. Kasi basag yung gear doon sa dulo na yun. Kaya nagkakaroon ng print unable 50. And for today's video, dapat makakapaghanap tayo ng ganitong ink tank. Ayan, itong ink tank ni T700. Kahit ni T300, okay na yun eh. Kaso, mahirap humanap nito. Tapos, overpricing yung mga second hand na ganito. Wala akong mahanap. And hindi naman natin mapalitan to agad-agad. Yan o. Butas kasi yan. Pangit kasi yung mga tangke ng brother. Nabubutas. Kasi plastic lang yung divider nya. So, ang gagawin na lang natin is tatry nating i-convert ng CIS na external. So, ayan. Galing kay Quaf. Yung tatak. Itatry natin gamitin to. And sana maging successful pag na-convert natin siya sa external na ink tank. So, yun. Sana maayos. Best effort. Let's go! Dito natin lalagayan sa may right side ng tangke. Tapos, i-connect natin dito. Ayan. Ito yung di-disconnect natin. Laki is yung black. Ito kailangan maging tama yung magiging kulay niya. So black ay nandito. Kailangan na ipasok natin yan dito. Next is si blue. Si magenta yung dulo. So, si yellow. Si magenta. Yun lang mahirap dito yung hanapin mo kung anong kulay. Tama ba? Kasi pag naghalo yan, ako yari tayo. Sira. Yari pala ako. So, gagawin natin, lalabas na natin tong luma. Butas yung butas yung pinaka plastic nya kasi yan lang kasi yung pinaka pinaka harang nya, plastic lang. Kaya pag lumobo yan minsan nabubutas pagkatagalan, although matagal naman talaga siya mabutas pag original or pagbago. Kasi kailan lang naman nabutas yung tangke nung sakin. Eh matagal na yan. Taon na yan. Pero pag second hand talagang butas agad. Pingatan ulit natin yung sapin. Yan, nilinisan natin ng konti.
Next natin dyan is ano pa ba? Yung magenta. So eto na. Lalagyan natin siya ng mga ink. Then, syempre, babalik natin muna yung mga takip. So, kailangan natin mag-flashing dito. Yan. Punta tayo sa maintenance. Tapos, 7, 6, 4. Medyo matagal lang to. Pero try natin kung gagana. Yung maintenance, no? Ayan na. Gumagalaw na yung ink. Mga ka-brotherhood. Kita nyo? Gumagapang na siya. And I think yung isa is successful. Wait na naman natin yung ibang kulay. And hopefully umayos na to. Nagpa-flashing po tayo dito. Ayan na, gumagalaw na ibang colors. Ayan na siya. Kita nyo ba yan, guys? Yan. Okay, pumasok na lahat ng color. So hopefully maayos na po ito. Mamaya natin malalaman sa printing. Doon tayo magkakaalaman pag maayos na to. Ngayon sana walang maging error. Pag flashing, ito ang mapupuno. Yung imbaka ng waste natin na ink. So far, wala pa ako nakikitang kakaiba. Kinakabahan, pero papit lang. Ang hirap kasing humanap ng tangke ng ink na to. Halos lahat second hand. Siyempre pag second hand, asahan mo hindi naman ganong tatagal. May damage, merong maayos. And napakamahal ng ibang nagbebenta. Kaya ito, tatry natin i-convert sa external na CIS. Maasa din ako. So, sayang naman tong printer na to kung itatabi mo lang tapos bibili ka ng bago. Okay pa naman to eh. And ano na to. Matagal na rin ang serbisyo nito eh. Sayang. May katagalan lang talaga yan kasi nagpa-flashing tayo ng ink. Ito lagi yung babantayan mo pagka
napuno yan, nagrereklamo yan yung makina ng printer. Ayan. Pwede mong dagdagan, pwede mong buwasan. Ayan. Waiting lang tayo dyan mga katsani. Mga patapos na. Pag nag-convert tayo ng CIS, dito tayo maglalagay ng mga ink. Tapos, makikita nyo tong mga butas na to. Pag ginagamit ng printer, dapat open yan. Yan yung magsisilbing ano niya, airflow. Kasi pag sinarado niya yan, hindi yan basta-basta hihigop ng ink. May hirapan yung ink na dumaloy sa mga hose. Kaya dapat ino-open yan. Pag hindi na gagamitin, close nyo na yan. Para hindi naman pasukan ng mga dumi. Mamaya lagyan natin ng mga bulak dun sa ilalim nito para in case na may matapon, safe pa din. Na, waiting na. So yung sa akin, dito ko na pinadaan kasi mas madaling remedyohan to pag hindi mo na kailangan yung CIS kaysa magbutas pa ako ng itong case. Kaysa magbutas pa ako niyan, wag na lang, sayang. Dito na lang. Madali naman yung dikitan eh. Kaya pag binutas mo, pangit na. Kaya dyan na lang. Yeah. Ayusin ko na lang mamaya. Ayan, nag-maintenance na ulit tayo. I-restart na natin to. Yan. Wala naman naging error sa first nating try ng flashing. Ang susunod naman natin is lagyan na natin ng papel. So dahan-dahan natin yung urong to para malagyan natin ng papel. Yan. Opya. Dan. Opya. Okay. Try natin i-print. Saglit lang.
Test print. Try natin ulit. Okay, let's try again. Test print, print quality. Press start. Printing. Kita nyo? May mga nahalo na ink sa ibang kulay. Kasi yan yung lumang ink. Kaya dapat ma-flush natin yan. And the rest naman is okay. Ano, tulad nyan, lahat black. So, one more pa. One more flashing. Pero bago natin i-flash, dadagdagan natin ng ink pa rin to. O ng color. Tapos yung mga adhesive tape, meron siyang pang-convert dun sa iba pang printer. Kaya maganda yung nabili kong CIS. Kahit ano pwede mong i-convert. Tama yan. Konting linis. Paano? Yan. Expose lang palagi yung nasa likod. Tapos mag-print na lang ulit tayo. So ito yung pinaka-challenging, yung pag ayos ng print niya, yung quality. Hopefully, konti na lang, madadali na rin natin. Yan. Meron pa rin mga natitira. So, okay na yan. Tatakpan na natin to. Malilinis din natin yan, katagalan. Ayos. Successful naman yung CIS natin. Magdi-deep clean na lang tayo palagi. Yung black okay na eh. Yung yellow, konti na lang. Konting flashing pa ulit. Yun. Maraming salamat sa panonood mga guys. At kung may natutunan kayo, like nyo lang yung video. Share nyo na rin sa iba para malaman din ng iba. And syempre, please subscribe na rin sa ating channel. No? Para meron pa tayong magawang iba pang mga videos tulad nito. Okay? Maraming salamat mga ka-chane. Bye-bye!